Safe drinking water made easy ang innovation natin today. Dahil ang DOST, bumuo ng water disinfection system na madaling i-transport at solar-powered pa. Tara, let's change them! 7,641 islands na napalilibutan ng tubig. Sa kabila niyan, marami pa rin sa Pilipinas ang walang access sa potable water o malinis na inuming tubig. Actually, 2.9 milyong kabahayan ang walang access sa basic safe water supply dito sa bansa o yung ligtas at malinis na inuming tubig. Marami dyan, mga komunidad sa liblib o matataas na lugar. Lalo kung panahon ng sakuna. Para tugunan ang kakulungan sa ligtas na inuming tubig, dinevelop ng DOST Industrial Technology Development Institute ang Safe Waters. Isang mobile at solar-powered water disinfection system. Ang innovation, nagwagi ng silver sa International Exhibition of Inventions, Geneva. Ang main objective po natin is magkapag-provide po tayo ng potable water doon sa mga areas na naapektuhan ng mga kalamidad at saka yung mga areas po na talagang walang supply ng tubig. Para madaling ma-transport, mas compact ang water disinfection system. Solar-powered na rin para mapagana kahit walang kuryente. Gamit ang isang prototype, pinakita sa akin ni engineer kung paano nalilinis ang tubig. At ang gagawin nating drinking water, fresh from Laguna Lake. Una itong nilagyan ng kemikal para mahiwalay ang pollutants at microorganisms. Yung pollutants natin, nag-settle na siya. So, if-filter pa natin siya. So, engineer, pwede na? Yes sir, pwede na. Hawak ni engineer ang sikmura ko. Ito na po, yung kinalabasan matapos po ang matinding filtration process. Clear na clear, oh. Cheers! Yung lasa natin, parang medyo kalasa siya ng mga ino-order natin na tubig. Ang Safe Waters, kayang mag-generate ng 200 liters of drinking water per hour. Yung galing sa ilog, galing sa mga surface water na iba, sa mga contaminated na deep well, yun, pwede po siya. Pasok pa sa Philippine National Standards for Drinking Water. Napakikinabangan na rin ito ng ilang komunidad sa Quezon City, Batangas, Ilocos Sur at Tarlac. Ang best part, kung 40 pesos ang karaniwang halaga ng 5 galong tubig, sa Safe Waters, wala pang 10 piso ang pag-produce ng ganyang kadami. Mga kapuso, napakalaking tulong ang mapunan ang shortage ng safe drinking water sa panahon man ng kalamidad at para na rin marating natin yung mga kababayan natin na nasa liblib na lugar. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game! Bukod sa mayor ng Porac, ginisa na rin ang PAGCOR sa pagdinig ng Pampanga LGU kaugnay ng iligal umanong pogo sa bayan. Lumutang na walang permit halos lahat ng gusali at walang rehistro ang kumpanya sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Nakatutok si Joan Fonsoy ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ano ba ang pogo? Ano ang mga requirements? Nagsasagawa ba ang PAGCOR ng background check sa mga corporation para hindi nagdadahilan ang LGU na hindi ko alam ang may jurisdiction nito, PAGCOR? Kabilang ang kawalan umano ng briefing sa sinisingil ng Kapitolyo ng Pampanga sa PAGCOR na inimbitahan sa pagdinig ng Sangguniang Panlalawigan kanina. Patuloy kasing iginiit ng munisipyo ng Porac na PAGCOR ang may jurisdiction sa pagbibigay ng permit sa Pogo at hindi sila nakakapasok sa compound. License ko, we already check on the website. Pero with regards to the area never po nagkaroon ng communication with the PAGCOR. Ang DILG, binasa yung local government code, whatever, pwede ang LGU na pumasok kahit anumang establishmento pag may nakikita kang iligal. May 46 na gusali sa Porac Pogo ng Lucky South 99. Pero sabi ng PAGCOR sa pagdinig, isang gusali lang ang nabigyan nito ng permit para sa Pogo. Nagsimula rin umano ito bilang BPO na tumatanggap lang ng tanong tungkol sa online casino games. Eventually po, na-issuehan na po ng Pogo license si Lucky South kung saan sila na po yung magpapataya supposedly.
So, na-issue po yun ng 2020. Valid mula 2020 hanggang October 27, 2023. Nadiskubre rin sa pagdinig na walang rehistro ang Lucky South 99 sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Ang bilang naman ng mga dayuhang empleyado nito na inirehistro sa immigration abot 800. Hindi tugma sa nakarehistro sa Dole Region 3 na mahigit 100 lang at sa record ng PAGCOR na 7 empleyado lang. Inusisa rin ang isa sa mga nakalistang incorporator ng Lucky South 99 na presidente rin umano ng Whirlwind Company ng may-ari ng lupang inuupahan ng Pogo. Giit niya, ginamit lang ang pangalan niya at 2019 pa natanggal pero nakalagay pa rin sa mga papeles ng korporasyon. Yung Whirlwind, yun lang doon lang ako natanggal. Tapos yung Lucky South, ginagamit pa rin yung name ko. Hindi naman dumalo sa pagdinig ang kinatawan ng Lucky South 99. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Joan Punsoy, Nakatutok, 24 Oras. Itinanggi ni dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves na sakot siya sa anumang terrorist act. Binanggit niya yan sa GMA Regional TV Balitang Bizdap matapos makapagpiyansa para sa 3 counts ng terrorism financing na inihain laban sa kanya. Giit niya hindi siya nagtatago sa batas at siya pa umano ang voluntaryong sumuko sa mga otoridad. Nabanggit niya rin ang pag-uusap nila ng kapatid na si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves na humaharap sa deportation proceedings sa Timor-Leste. Gusto ko lang buhay siya, yun lang. Yeah. At least buhay siya. If ever magkikita pa kami ulit, then good. I just have to face it squarely, and if there's a trial, then good. At least I can, I can also show everything there is to show because right from the start, I've always been transparent. Aminado po ang Tourism Department na malaking hamon sa turismo ang mas mahigpit na visa requirements sa mga Chino. Gayunman, naiintindihan umano ng Department of Tourism ang hakbang ng Foreign Affairs Department para sa seguridad ng bansa. Patunuyan nila ang pag-iengganyo nito sa turista mula sa iba pang bansa tulad ng South Korea, Amerika at Japan, maging sa India at Middle East. Kabilang din sa mga hamon sa kagawaran ang mababang ranking ng Pilipinas pagdating sa visitor arrivals sa Southeast Asia, gayon din ang kulang na accommodation facilities. Tinutugunan ng umano yan, katuwang ang mga hotel owner. Arestado ang 3 nanghak umano sa ilang bangko at ilang ahensya ng gobyerno. Isang tech editor ang nag-utos umano niyan. Ayon sa isa sa mga inaresto, bagay na itinanggi ng inakusahan. Nakatutok si Rafi Tima. Matagal na raw silang pinaghanap ng mga otoridad dahil sila ang responsable sa ilang malalaking hacking incident sa nakalipas na 5 taon. Ilan daw sa kanilang hinak ang ilang malalaking bangko. Magbe-verify kami, tatanungin namin yung mga bangko na to kung nag-i-exist ba itong mga data. Ibinibenta daw ng mga hackers ang nakukuha nilang data sa dark web at napupunta sa mga organized cybercriminal groups. I want it hanggang conviction, hindi natin bibitiwan ang kaso. Kabilang daw sa hinak ng isa sa mga naaresto, ang mismong Armed Forces of the Philippines. Ayon kay alias Kangkong na isa ng data security officer ng isang news website, hindi na raw siya aktibo sa illegal hacking activity at pinagsisisihan ng mga ginawa. Yung AFP database, nilik ko publicly. So sabi ko nga, after ko siya ilik, doon ko lang na-realize yung severity ng vulnerability, which is pinagsisisihan ko. Kasi syempre, nilik ko siya, pag-leak ko, kung sino-sino ang tao makakita, syempre data ng mga sundalo yun. Yun yung hindi ko na-realize that time. Kasama sa mga lumabas ang mga personal na detalye ng libu-libong sundalo, kabilang ang kanilang mga cellphone numbers. Bukod sa AFP, nahack na rin daw niya ang National Security Council, recruitment website ng AFP, Cavite LGU, maging ang isang medical group. Pero itinanggi ni alias Kangkong na ibinibenta niya ang mga datos na kanyang nahahack. Gusto lang daw niyang patunayan sa sarili na kaya niyang pasukin ang mga website na ito. Pagsisiwalat pa ni alias Kangkong, isang kilalang tech editor ang isa sa mga nag-uutos sa kanya para manghack at palabasing nabigyan siya ng tip tungkol sa hacking at vulnerability ng isang website na kanya namang isinusulat. Para lang may maisulat o paano? Indirectly. Minsan, depende sa kasabi niya eh. So minsan sabi siya, oy, check mo nga to. So ako naman, syempre, boss ko, check ko yun. Pag sinabi mong i-check, i-hack mo na? Find vulnerabilities. Tapos kung meron, ma-report ko sa kanya. Ang kanyang pinaparatangan, si Manila Bulletin Tech Editor Art Samaniego. Maring itinanggi ni Samaniego ang aligasyon. Never akong nag-utos ng kung sino man para lang sa content.
So kasi against yan sa principle ng journalism. Sa AFP hacking incident daw halimbawa, hindi naman nauna ang bulletin sa balita at hindi siya ang nagsulat nito. Ang iba namang hacking incident na kanyang isinulat, hindi raw si alias Kangkong ang gumawa. Pero sa hacking sa One Sambayan, si alias Kangkong nga daw ang nagbigay sa kanya ng naturang impormasyon. So ang ginawa ko nung nalaman ko na may vulnerability, tinawagan ko kagad yung kakilala ko mga taga One Sambayan. Hindi ko pa sinulat ng June 12. Nung nalaman ko na fix na nila, sinulat ko siya ng June 13. Ayon sa NBI, mag-i-issue raw sila ng subpoena kay Samaniego. Sa isang pahayag, sinabi ng Manila Bulletin na sumusunod sila sa batas at inaatasan rin ng kanilang empleyado na maging masunurin din. Inaasahan daw nila na may uukol sa kanilang empleyado ang kanilang mga karapatan. Kahapon, in-inquest na ang 2 hackers at sinampahan ng kasong illegal access, misuse of device at paglabag sa Data Privacy Act. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Our lovely boy is finally here. Napuno kasi ng love and kilig ang first time na pagdating ni Korean actor Byun Woo-seok para sa kanyang fan meeting this weekend. At hindi rin siya nagpahuli sa ilang kilig Pinoy phrases. Makichika kay Aubrey Carampel. Pagpasok pa lang sa press con venue, kilig to the max na ang hatid ng South Korean actor na si Byun Woo-seok na may dalang mga bulaklak. Isa-isa niyang binigyan ng yellow flowers ang lahat ng miyembro ng media na naroon. Nasa Pilipinas si Woo-seok para sa kanyang summer letter in Manila na bahagi ng kanyang Asia tour. Kumusta? 안녕하세요, 변우석입니다. 예. 이렇게 기자회견을 하게 돼서 너무 설레고 기대가 되는데 잘 부탁드리겠습니다. 잘 하고 갈게요. 네. Hi, I'm Byun Woo-seok. Salamat po sa inyong lahat sa pagdalo. I'm very happy to be here today doing the press conference with all of you. Sana we all have a good time together. First time raw ni Woo-seok sa bansa at na-overwhelm siya sa mainit na pagsalubong sa kanya ng Filipino fans. Kagabi tilian at sigawan ng Team Airport fans nang lumabas si Woo-seok sa arrival lobby ng NAIA Terminal 3. Kahit nakamask at saglit lang nasilayan, sulit daw ang paghihintay ng Philo Tongtongs ang tawag sa kanyang fans. 아무래도 이제 팬미팅을 통해서 이렇게 필리핀에 오게 됐는데 팬분들이 공항에 많이 나와 주시더라고요. 그래서 그걸 봤을 때 너무 설레었고 기대됐고 팬분들이랑 재밌게 그 시간을 같이 잘 보냈으면 좋겠습니다. Well, it's so nice to be here in the Philippines finally. And when I arrived in the airport yesterday, ang daming fans na sumalo sa amin. I was really thrilled and excited, and I'm actually looking forward to all of it. Pag-amin ni Woo-seok, naninibago siya sa natatanggap na atensyon, lalo na kasunod ng pagganap niya bilang si Ryu Sun-jae sa time travel K-drama na Lovely Runner, na first lead role niya. Para sa inyo mga Chingu, heto ang sample niya ng Tagalog words. Kumusta? Salamat. Yes. Uwi ka na? Hindi ako galing. Ay! Palakpakan naman natin siya. At Visayan word. Ala yun. Yan. Dahil daw sa success ng Lovely Runner, gusto niya ulit gumawa ng romantic comedy. At may bago raw siyang project na lalabas soon. Looking forward na raw siya na makasama ang Philo Tongtongs bukas sa kanyang fan meet sa New Frontier Theater organized by Pulp Live World. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. May dalang mga kutsilyo, sibat, machete at mga palakol ang China Coast Guard nang maka-enkwentro ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal noong Lunes. Pero ayon sa Malacanang, ang agresibong aksyon ng China hindi maituturing na armed attack. Kaya hindi pa raw kailangan i-invoke ang Mutual Defense Treaty natin sa Amerika. Nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Pia, cause of concern daw para sa Administrasyong Marcos ang pinakahuling act of aggression o pag-atake ng Chinese Coast Guard sa ating mga sundalo na nagsasagawa lang sana ng RORE mission sa BRP Sierra Madre. Yes, the national leadership view these incidents with concern, and that's the reason why the National Maritime Council was convened this afternoon. This is the second instance that the
National Maritime Council convened and came up with policy recommendations for the President's approval and consideration. Pero hindi raw ito maituturing na armed attack ng pamahalaan, kaya hindi pa raw kailangang i-invoke ang Mutual Defense Treaty natin sa Amerika. You know, this was probably a misunderstanding or an accident. We are not yet ready to classify this as an armed attack. I don't know kung yung mga nakita namin is mga bolo, axe. Nothing beyond that. Your question about the invocation of the Mutual Defense Treaty, it has not been considered in our discussions. Inalam na raw mismo ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. ang moral ng mga tropa sa BRP Sierra Madre at sa mga nagsagawa ng RORE mission at nananatili naman daw mataas ang moral ng mga ito. Pero nang tanungin ko ang mga kalihim kung nangangamba ba silang puwersahing paalisin ng mga tropa ng Chinese ang mga sundalong Pilipino sa BRP Sierra Madre matapos ang klase ng panghaharas na ginawa nila sa pinakahuling insidente, sagot ni Presidential Assistant for Maritime Concerns Retired General Andres Centino, that is always a consideration and we will be prepared for that. Nilinaw din ni Centino na isa lang ang sugatan sa insidente. Ito si Sergeant Facundo na naputulan ng daliri. Kabilang daw sa rekomendasyon. Among these recommendations is the announcement of the rotation and reprovision missions to the BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal, which shall remain routinary and will be scheduled regularly. We must explore all means to protect our sovereign home to the last square inch, to the last square millimeter. We will not yield, and we will not be deterred from fulfilling this duty. Pia, nang tanungin ko naman kung bakit kailangan pang isa publiko yung schedule ng RORE mission, ayon kay Retired General Centino, and I quote, "We assert our sovereignty and our sovereign rights in the area." Hindi naman daw isinasaalang-alang ng pamahalaan na i-elevate pa sa higher body yung nangyaring pinakahuling insidente dahil naniniwala ang pamahalaan na kaya naman daw itong madaan sa maayos na usapan at lagi naman daw isinasaalang-alang ng ating pamahalaan ang mapayapang pakikipag-usap sa China. Ngayong hapon, isinumite ang policy recommendation kay Pangulong Bongbong Marcos at hinihintay pa ang kanyang approval dito. At yun ang pinakasariwang balita mula rito sa Malacanang. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Marizo Mali. Mga kapuso, kamusta po ang inyong Biyernes? Alam nyo bang espesyal ang araw na ito dahil ito ang longest day of the year. Yan ay dahil sa June solstice, kung saan mas mahaba ang daytime kaysa sa nighttime sa Northern Hemisphere. Sabi ng Pag-asa, 13 oras ang total daytime sa Pilipinas kanina. Ang araw ay sumikat kaninang 5:28 a.m. at lumubog naman bandang 6:28 p.m. Ang June solstice ay hudyat din ang pagsisimula ng summer sa Northern Hemisphere kaya tinatawag ding summer solstice. Samantala, ngayong weekend magpapatuloy ang pag-iral ng habagat kaya uulanin pa rin ang maraming lugar sa bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan bukas sa Mimaropa, Cagayan Valley, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, pati sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Posibleng maulit po yan sa linggo pero mas matitindi na ang buhos ng ulan kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila naman, may chance rin po ng ulan ngayong Sabado at sa linggo lalo po bandang hapon at gabi. Kaya magdala ng payong kung may lakad. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbaba sa taripa ng ilang imported agricultural products sakop ng Executive Order 62, ang imported na bigas na bababa na ang taripa simula July 6. Ang pagbaba naman ng imported animal products, mga halaman at kemikal, epektibo 30 araw matapos ilathala ang utos. Ayon sa Agriculture Department, 35 hanggang 15% ang posibleng ibaba sa taripa ng imported rice hanggang sa 2028. Sa pagtataya naman ng Philippine Statistics Authority, nasa 6 hanggang 7 piso ang posibleng ibaba ng presyo ng bigas. Tiniyak ng Pangulo ang suporta sa Philippine team sa send-off ceremonies para sa kanila ngayong gabi. Yan po ay bago sila lumipad papuntang France bukas para sa Paris 2024 Olympics. At tinutukan yan live ni JP Soriano. JP?
Pia, mga kapuso, pinasalamatan at pinuri ni Pangulong Bongbong Marcos ang ating mga Pilipinong atletang sasabak sa Paris Olympics sa official send-off ceremony ngayong gabi. Binati at pinasalamatan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga atletang Pinoy sa send-off ceremony para sa 2024 Paris Olympics. Nagkaroon din ng turnover ng watawat ang Pilipinas mula sa Pangulo ng Pilipinas papunta sa Philippine Olympic Committee. Lilipad na ang mga atleta bukas papuntang France para sa isang buwang pagsasanay bago ang pagbubukas ng Paris Olympics sa July 26. To our athletes, you carry our hopes and dreams to Paris. You also carry with you the banner of our nation that believes in you, stands proudly beside you, and celebrates your every triumph, and is with you through any obstacle. Whether in the boxing ring, on gymnastics floor, sculling in the rowing, or in any area that you compete in, you exemplify the very best of what it means to be a Filipino. We are competitive, courageous, and determined, but we do it with a smile on our face. As you step onto the global stage, hold our flag high and show the world what a Filipino is made of. We believe in you, we are proud of you, and we will be with you every step of this remarkable journey. Mabuhay ang mga atletang Pilipino. Mabuhay ang ating mga Paris Olympians at Para-Olympians. At kami ay nandito at palagay ko yung sigaw namin na pagka pinapanood kayo namin, lalakasan namin yung sigaw namin. Kahit dito sa Maynila, maririnig ninyong hanggang dun sa Paris. Ang flag bearers ng Pilipinas na sina Carlo Paalam at Neshty Petesio na kapwa mga silver medalists sa 2020 Tokyo Olympics nagpapasalamat sa mga Pilipino. Dasal nyo kami palagi po na manalo po kami. Dasal nyo din yung team na buong lalaban sa Paris po. Nakaka-proud maging isang Pilipino po. 15 atletang Pilipino ang opisyal nang nag-qualify sa Paris Olympics. Pero ayon sa Philippine Olympic Committee, madaragdagan pa raw ito. Pagdating sa France ng ating mga atleta, dito na sila makikita-kita ng iba pang Olympians. Doon na magkikita kami ng iba. Okay. Especially on Sunday, we'll be hosting again a Sunday Mass and a lunch with the Filipino community. Ang isusuot ng mga Pilipinong atleta sa opening ceremony ay dinisenyo ng batikang Filipino designer na si Francis Libiran na ang tanging inspirasyon daw ay ang katatagan ng puso ng ating mga atleta. I call it an armor na parang sling siya na malapit sa puso nila. So kaya ako pinlace doon ang colors ng flag natin, yung rays of sun, so that every time they compete, they represent our country. Ang president ng Philippine Olympian Association na si Akiko Thompson nag-iwan din ng mensahe sa mga bagong Filipino Olympians. Please carry the flag high and proud. We pass the spirit, the torch to the next generation of Olympians who will continue to carry on the Olympic values instilled and ingrained in them. Mabuhay ang atletang Pilipino. At Pia, mga kapuso, bukod po sa ating mga atleta na sasabak sa Summer Olympics, ay narito rin po ang ating mga Pilipinong atleta na sasabak sa Paralympics na gagawin rin po sa Paris, France. Atin muna ang latest. Mabuhay po ang mga atletang Pilipino. Balik muna sa iyo, Pia. At good luck sa mga atletang Pinoy. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Ilang tulog na lang at sasabak na sa gera ang mga character ng mystery series na Widow's War, starring Bea Alonzo and Carla Abellana. Ang mga gagampanan nila at ng iba pang cast, kilalanin sa Chika ni Nelson Canlas. Tingnan mo tayo ngayon, paano na... Ilang araw na lang, mapapasok na natin ang madilim at misteryosong mundo ni na George at Sam, played by Carla Abellana and Bea Alonzo. See you in hell! Ang dating mag-best friend na naging mortal na magkaaway matapos ang mga hamon na magpapahiwalay sa kanila.
pati pa ang misteryosong pagkamatay ng kanilang mga asawa na parehong miyembro ng pamilya Palacios. Sa kakaibang media launch, ipinatikim sa ilang miyembro ng press ang mystery pills sa pamamagitan ng mystery game. Present sa media launch sina Senior Vice President for Entertainment Group, Lilibet Gira Sunable, Vice President for Drama, Cheryl Ching Si, at iba pang opisyal ng GMA Entertainment Group at Sparkle GMA Artist Center. Ipinakilala na rin ang iba pang cast members ng serye, kabilang sina Jean Garcia, Tonton Gutierrez, Benjamin Alves at Rafael Rosel. Mamamangha din daw ang viewers sa scenic views na ipapakita ng serye. Yes, totoo. Kasi most of our locations medyo malayo, mga La Union, Bataan, Batangas. Sinisiguro daw ng serye that this will keep the viewers guessing and at the edge of their seats. Ang laki nung kailangang energy para ma-portray ng mabuti si George. So, napaka-challenging. Pero okay yun, gusto ko yun. Kasi at least very different from what I've played before. I've done many characters na halos the same. Kontrabida, mayaman, marami na akong ginawa eh. Ito siguro mas intense siya. Ang Widow's War ay spin-off ng dalawang tinangkilik na kapusong mystery drama series na Widow's Web at Royal Blood. Kasama dito ang isang royalist na nag-crossover mula Royal Blood. Yung intensity na po ng character ko ngayon is different na po from Royal Blood. Mapapanood na ang Widow's War sa GMA Prime simula July 1. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Sa mga nakamiss sa makapigil hiningang stunts at routines sa NCAA Season 99 Cheerleading Competition, pwede ninyong mapanood ang maaksyong competition ngayong linggo, June 23, 10:30 a.m. sa GTV. Sabay-sabay natin tunghayan ulit ang pagkapanalo ng 5P champions na Arellano Chief Squad sa cheerleading competition na ginanap sa PhilOil Eco Oil Center sa San Juan City noong June 19. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend mga kapuso. Miss Mel, Miss Pia, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangio. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.